Alright, update lang po tayo dito sa Kasyalo na aking sinusubukan talaga na medyo matagal ko ng talaga monthly ginagawan ko siya ng review. Pero ngayon, magandang credit limit ko sa kanila. At kung paano ko napataas yung credit limit dito sa video ito, itatalakayin natin. Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. Tapos, kung nakatulong sa inyo ang video ito, is pa-like, share at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga honest Ola reviews na ginagawa ko rito. But disclaimer, hindi po ako Ola agent, hindi po ako Ola promoter, hindi po sponsored. At hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga Ola. Ginagawa ko po ito para sa aking personal usage at magkaroon kayo ng tamang expectations kung sakasakaling kayo susubok. At kung susubukan nyo mangutang sa mga ganito, ay hindi ko kayo inuudyukan ha. Ako mismo sinusubukan ko kung paano ang proseso nila ng kanilang pagpapautang at kung ano yung proseso ng kanilang paniningil at kung ano ba yung masasabi ko at may share ko sa inyo para magkaroon kayo ng tamang heads up at ideya para mas may makuha kayong impormasyon. Okay? So ito nga, si Kasyalo. Nagulat ako nung huli. Hindi ko siya niloan agad. No? Ito yung tip dyan. Ito yung technique para tumaas yung mga credit limit pala natin dito kay Kasyalo. Kasi nga, di ba, mayroon silang tinatawag na parang 3-day before or mismong due date mo magbayad. Pag ginawa mo pala yung mga 3 days before ng yung due date, tumataas pala talaga yung credit limit. Kasi sinubukan ko yan dati nung unang loan ko, tapos bayaran ko siya. Hindi ako kagad nag-loan. 3 days before, di ba, kunwari, 3 days before ng due date ko, nagbayad ako, example, 28. Tapos ang due date ko is 1. Di may 3 days adjustment. Ngayon, pagdating nung time na yon nung nag-apply ako, yung 1,000 ko umabot ng parang 4,000. Ganun, parang taas siya. Tapos nung sinubukan ko naman siya, nung time na nag-due date ako, binayaran ko siya na yung mismong due date. Okay? Pagkabayad ko ng due date, then yung araw na yun, humiram din ako, hindi siya tumataas. Nag-i-stock lang siya sa 5,000. Kahit na sabihin mong binigyan niya ako ng 6K something like ng mga pang third ko na loan, 6,000 yung credit limit, pero pag sinusubukan kong applyan yung 6,000, ayaw niya. Kaya ginawa ko, is binababaan ko hanggang 4,000. Kasi po, ako, pagka naglo-loan ako, yung kaya ko lang bayaran by that month. Hindi po ako sumasagad mismo talaga sa mga pinakamatataas na ng credit limit. Like, example, ngayong month na ito ng September, ang credit limit ko sa kanila ay umabot ng halos 13,000. Bakit? Kasi nung nagbayad ako ng due date ko nung 1, ay hindi ako nag-apply agad na loan. Pinalipas ko yung mga 3 araw. Okay? Yun pala yung technique para tumaas ang credit limit dito kay Kasyalo. So, pakita ko sa inyo, ayan yung aking credit limit. Borrowing amount. Yun nga lang, nabawasan din yung aking 30 days. Naging one-time payment, 29 days. Pero ulitin ko ha, yan po yung aking credit limit na umabot na ng 13,000 by that month. Then, sinubukan ko mag-apply ng 1,000 at syempre, yung interest niya, ay yung babayaran ko sa kanya by a 29 days one-time payment is 1,171 sa October 1. Okay? Yan na, 1,171. So, tama nga, medyo nakala ko nung una is 20%. Ngayon, yung binilang ko siya, nasa 15% lang talaga. Kasi, meron siya tinatawag na yung yung insurance fee. Okay, may nadadagdag na ganun kaya pala umaba. Kasi may service fee din po sila. Pero, kung titignan ko talaga, maigi pala. 6% lang talaga siya per month. Tapos, service fee lang yung idadagdag nila para maging 15% mahigit. Pero okay na rin kasi hindi ganun kabigat. Hindi katulad nung ibang Ola na halos 50 to 60% per month, di ba? Tapos sinubukan ko nga na humiram. Ang ginawa ko syempre, hanggang limit ko lang is hanggang 5,000 sagad ako ron. Hindi advice ko sa inyo, huwag niyo sasagarin yung mga utang niyo kapag umabot kayo sa 13,000 o 10,000 pataas. Kasi nga, hindi ganun Syempre, magugulat na lang kayo, mas laki ang kukunin ninyo, mas malaki rin syempre yung babayaran yung service charge at saka yung mga insurance fee. Medyo hindi ko pa nasisilip kagano. Gusto kong silipin lang pero hindi ko uutangin. Kung magkano talaga yung lahat na babayaran mo o sakaling ihiram ka ng mga 10,000 pataas. Okay? Sa susunod, susubukan ko. Silipin ko lang, hindi ko utangin ha, mahuhulitin ko.
Baka kasabihin nyo, inutangan ko ng malaki, tapos sasagad ko. No. Advice ko sa inyo, wag nyo masasagad diyan sa mga credit limit para tumataas din yung inyong offer sa inyo ni Casialo. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po ako sa inyo na pakisubscribe ko. Subscribe po ninyo. Johnny Depp. Tapos, pa-like, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga honest all reviews. Maraming pong salamat sa ulitin.